Isang mapagpalang umaga po mga kabayan. Welcome sa ating panibagong update sa PNR NSCR South. So ngayon mga kabayan, ano po ang inyong opinion? Ano po ang inyong payo sa ating gobyerno? Comment lang po kayo down below, wag po kayong mahiya. Para sa akin po mga kabayan, dapat paramihin sa gobyerno itong mga railway, no? At siyempre kasama na rin po itong expressways, no? Nang sa ganon ay maibsan yung trapiko. Ito naman, masisilayan natin mga bayan, yung volume ng mga sasakyan, no? Kahit magtupad ka pa dyan ng mga coding or ano-ano pa dyan mga bayan, hindi pa rin maibsan yung trapiko. So, tama po talaga ang hakbang ng ating gobyerno na mag-build ng massive railways, no? From Clark, Pampanga to Calamba, Laguna. Itong PNR NSCR South na may habang 147 kilometers, no? Na may 55 stations, mga kabayan. At siyempre, yung Metro Manila Subway na ngayon po ay puspusan na ngayon at doon sa Valenzuela papuntang Quirino Station, mga kabayan, ay malapit na pong makarating doon. So ito na ang solusyon sa malalang traffic sa ating bansa. Babakura na palporito mga kabayan. So, ang ginagawa ng Philippine government mga bayan, nag-build ng massive railway, no? Metro Manila Subway at itong PNR NSCR South mga kabayan na may haba siyang 147 kilometers mga bayan. From Clark, Pampanga, ito po ay magtatapos dito po sa Calamba City, Laguna mga kabayan. Elevated na po ito. Hindi na po ganito mga bayan, no? Itong kuhang video na ito mga bayan kagahapon, March 27, 2024. Ayan. Dito po to sa Alabang Station, Muntinlupa. Na kung saan mga bayan, last trip na po ito ngayong araw, no? Ayan. Sa pag matapos na po kasi itong elevated rito mga kabayan na PNR, hindi na po itong mga bagong gagamitin kasi may mga bago na po sa taas na po, like LRT, MRT, gano'n na po yan mga kabayan. At siyempre, kahit bumagyo at umulan man ay wala na po, hindi na po tayo takot sa baha. So ito na po mga kabayan, yung mismong massive railway ngayon na pinagpatuloy ni Bongbong Marcos, no? Na kung saan sinimula ni dating Pangulong Duterte, na pinagpatuloy ni Pangulong Marcos sa ngayon, na napakaganda naman dahil ito'y walang halong politika, no? Walang halong ang iniisip sa dalawang pangulo na yan ay ikabubuti sa sambayan ng Pilipino na hindi mahirapan sa pagbiyahe araw-araw mula Calamba papuntang Maynila at Maynila papuntang Clark, Pampanga, no? Mayroon na rin po itong mga bayan, ang full speed nito mga bayan, no, ay 120 to 160 kilometer. Kapag once na ito ay matapos na, napakaganda po nito mga bayan, itong project na ito. Sana po ay hindi ito maging private, no? Dapat gobyerno talaga ang maghawak nito mga bayan. Pati rin sana sa mga expressway, sa mga power supply, no? Sana ang gobyerno din sana para mas mura ang singilan. Kaso naging private na, no? Nung nawala si Apulakay, ay kasunod na administrasyon ay ginawa ay puro na private yung mga government properties, no? Like LRT, tsaka yung mismo mga expressway, no? So ito ngayon mga bayan, ito yung area ng
gumagawa na sila rito mga kabayan sa Pier 1150. Ito yung pinakaunahang poste once na pag ito ay mahukay na po itong pre-cap na to. Ayan po yung square na yan. Yan na po ay yung nakabaon na dyan yung board pile. Na kung saan dito po itatayo ang pinakaunang poste ng PNR NSCR South sa area ng Old Mamatid Station dito po sa probinsya ng Cabuyao City, Laguna. Na ngayon mga kabayan, kahit Huwebes Santo, tuloy-tuloy yung gawa. Ayan, yung kaharap sa ating kamera ay approaching yan doon sa Cabuyao proper, no? At yung mga square na yan mga kabayan, yan na po yung pre-cap. Na kung saan, dyan sa loob na yan, andyan yung mga board pile, yung mga rebars na poste na nakabaon dyan sa ilalim. Pag mahukay na yan mga bayan, lalagyan ng mga rebars yan, saka na magtatayo ng poste. Dito po sa PNR NSCR South. Yan na yung pre-cut mga kabayan. Yung sinasabi ko kaganina, no? Yung sa loob na mga lupa na yan, andyan po nakabaon yung 6 na poste, 6 na board pile, na kung saan huhukayin yung mga lupa na yan hanggang makita yung mga board pile dyan na nakabaon sa ilalim. Pag mahukay na po yun, nakalitaw na yung mga board pile, saka po yun lalatagan ng mga rebars, no? Ayan. So ngayon, lipat tayo rito sa kabilang side mga bayan. Ito na po yung mismong future Cabuyao Station mga kabayan sa area na ito. Ito na po yun mga bayan, yung future Cabuyao Station. Napaka-moderno. Nasa taas na po, no? Napakaganda nito mga bayan dahil nasa kalagitnaan po ito ng Cabuyao, no? Hindi na po doon sa mismong Cabuyao dati, yung mismong lumang station, dahil doon po ay hindi po yun sentro ng Cabuyao. Ang Cabuyao po kasi mahaba, no? Ayan po, at napakaraming pabrika po rito mga bayan, lalo na ngayon. Mas dumami, no? Na yan po, ito na, pinaspasan na ngayon yung pag-clearing, no? Yung mga bahay rito dati ay wala na. Ayan po yung bahay dyan sa unahan mga bayan, no? Sa likod ng dambuhalang bakho na yan. May mga bahay pa. Pero paaalisin din po yan mga bayan. Ayan po sa likod. Hindi pa rin sila umalis dahil napakatagal na po yan sila, no? Halos almost a year na po na inabisuhan sila na paalisin na dyan. Pero hanggang ngayon, andyan pa rin, no? Bali 3 kubol-kubol yun. Ayan po mga bayan, no? Yan dito pala, napakalapad po rito na area dahil po sa dito po itatayo yung future Cabuyao Station, no? At dito sa unahan naman ay mahaba na po yung nilalagyan na po nila ng bakod, no? Napakataas na yung bakod. Sobrang lapad na po nito. Ayan, dito sa area na ito itatayo gilid mismo ng Mitsubishi, no? Warehouse dito po sa Cabuyao, no? Sa unahan dyan mga bayan, may creek dyan. May creek kung saan, kabilang side, yun na po yung Mitsubishi warehouse. Yan po. Kaya ngayon dito sa Cabuyao mga kabayan, lalo na siyang dumami yung mga negosyo, mga pabrika, no? Malapit doon sa expressway, no? Dahil po ito mapaganda na po yung transportasyon natin paluwas ng Maynila pabalik. Sana po ay mas paramihin pa po itong PNR. Sana lagyan din po ng PNR doon sa Cavite, sa may
mula doon sa Clark, Pampanga to Ilocos to Nueva Ecija, no? Dahil para po maibsan, no? Ang solusyon po talaga sa traffic, mga bayan, itong paramihin itong mga LRT, PNR. Nang sa ganun, yung mga mayayaman dyan, hindi na magdadala ng sasakyan. Kasi kung hindi paramihin itong LRT, PNR, mga bayan, yung mga mayayaman, maraming sasakyan yan. Kaya hindi pa rin huhupa yung yung traffic sa ating bansa. Lalo na sa buong Kamaynilaan, dahil yung mga mayayaman, ang daming sasakyan ho yan. Baka sa 10 pa yung iba dyan. Yung coding na yan, wala rin effect. Dahil, yun nga, yung mga mayayaman, maraming sasakyan ho yan sila. Kaya ang solusyon, paramihin itong LRT, PNR. No? Sana po ay yung kita naman nitong PNR, kahit mahala ng singil, mga bayan, basta ang kita naman ay mag-build pa ng mas maraming PNR railway, no? Nandito lang muna, mga kabayan, yung ating latest update rito po sa Philippine National Railway Project, mga bayan. Sana po ipagdasal po ating bansa ang mga nasa kapangyarihan. Sana po ang unahin po nila yung ikabubuti sa buong sambayan ng Pilipino, hindi ang sariling interest lamang, no?